Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa ay sa English, primary goal in life. Ano po? Pangunahing layon ng ating buhay. Yun po yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong teksto nasa Lumang Tipan, aklat po ng mga ngaral, sinulat po nito ni Haring Solomon. Pagkatapos po ito ng Kawikaan. Purihin po ang Panginoon. Mga ngaral, chapter 12, 2 verses lamang po ang ating pag-uusapan, ang babasahin, ang ating teksto. Mga ngaral, chapter 12, verse 13 to 14. Akin na pong babasahin. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, sabi po ni Haring Solomon. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. That is 13. 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na nagpapasalamat kami dahil sa iyong salita na aming natunghayan, na aming pag-aaralan sa hapong ito. Patuloy po ang aming pagsamba, papurit, pagdakila sa iyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, ang aming kahilingan sa hapong ito. Nasamahan niyo po kami ng iyong Santo Espiritu sa aming pag-aaral upang ganap namin itong maunawaan, pumasok sa kaibuturan ng aming mga puso at isipan at maitago namin, maipreserve namin at lagi naming maalala, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, at tinataas ko nga po sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng naabot ng gawain ito, lahat po na nag-view later, at lahat po, at lalong-lalo na, Panginoon, ang frontliner, ang pangunahin ng gawain ito, ang Milarpis family, sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at mga kaanak doon po sa lugar ng San Miguel. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa kabila ng ganitong panahon ay idinako mo sa aming harapan, sa aking harapan, ang mga makikinig, nanonood at nakikita ko na po ang kanilang mga icons. At tunay nga po, Panginoon, na sila ay iyong pagpalain, ingatan at patnubayan. Lalong-lalo na, Panginoon, maligtas sa anumang sakuna sa nagdumaraang bagyong ito. Salamat po, Panginoon. Ang papurit, pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Paano natin ginugugol ang ating panahon? Ano ang namamayani sa ating isipan at kalakasan? At saan natin hinahanap ang satisfaction sa ating buhay? Hinahanap natin ang mga ito sa pag-aaral, kasiyahan, trabaho, at pagkikipagkaibigan. Ang aklat ng mga ngaral ay dapat unawain sa liwanag ng huling talata nito. Si Solomon ay nagsimula sa mapangutyang pagtasa sa buhay bilang walang kabuluhan, ngunit nagtapos na may makabuluhang payo kung saan masusumpungan ang kahulugan ng mga pangunahing layon ng ating buhay. Ang pagkatakot sa Diyos, pag-ibig sa Kanya at sa Kanyang salita, at pagsunod sa kanyang mga utos na magdadala ng layunin at kasiyahan na hindi makikita sa alinmang kaparaanan. Purihin po ang Panginoon. Kung nagbabasa po kayo ng Bible at nabasa niyo po yung Ecclesiastes sa English, sa Tagalog ay ang mga ngaral. Ito nga po yung mga sa unang sulat ni Haring Solomon na kumain ka, magpakasaya ka, pag lahat ng bagay. Para bang sabi niya, wala namang kabuluhan, paulit-ulit lang.
Wala ngang kabuluhan. Pero, dito niya po, doon po sa huling parte. Huling parte na po yung ating binasa. Huling chapter po yung 12, huling verse po yung 13 and 14. Kaya po doon, sa mga unang talata, sa bungad o sa umpisa ng mga ngaral, ay halos puro paninita, puro sabi nga ni Haring Solomon, ay walang halaga ang mabuhay. Pero dito, binibigyan niya ng puntos. Yung bandang huli, yung sabi nga niya, ay iisa lamang ang aking masasabi. Sabi nga po, kaya niyo po yung salita niya, sa kabila ng lahat ng ito, sabi niyo po iisa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga po, yung ating paksa ay primary goal in life o pangunahin layon ng ating buhay. Bakit po tayo narito sa ibabaw ng lupa? Yun po, meron pong purpose ang mga purpose po nito. Sabi po, paksain natin yung mga pangunahin sa ating mga pamumuhay na binanggit doon sa ating introduction. Number 1, yung hinahangad natin, yung tayo ay work hard, nagtatrabaho, tawag dito, ay nakapokus sa trabaho. Amen? Yung tayo ay walang pinagkakaabalahan kasi nga, pag tayo ay umabsent sa trabaho, lalo na kung tayo ay arawan, o tayo namamasukan, ay kung maaari ay huwag tayong a-absent. Kaya nga po, yung ating panahon ay nakapokus doon sa ating trabaho na halos ayaw nating maisip na tayo ay makapagpahinga. Amen? Sabi nga po, yun po ang mga, sabi ko po, 5 pangunahin sa ating mga pamumuhay. 5 ang dapat, ito po yung mga importanteng ginagawa natin, yung ating trabaho. Sabi po sa Exodo 23 verse 12, 6 na araw kayong gagawa. Sa ika-7 ay titigil kayo para mapahinga ang inyong hayop at alipin at mga upahang taga-ibang bayan. Kaya nga po dito, kadalasan kasi sa tao, tama po, nawawala na po yung kautusan ng Diyos na 6 na araw lamang tayo magtrabaho. At yung ika-7 araw ay ibigay naman natin sa ating espiritu. Ibigay naman natin yung panahon para sa Diyos. Amen? Kaya lang yung iba ay talagang 7 days, kung maaari 8 days a week ang gagawin nila. Ibig sabihin 8 days, 9 days to 10 days a week, may overtime ang trabaho nila. Amen? Kasi nga po, doon nakapokus ang kanilang panahon. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 14, ang sabi po. Babasahin ko po ang 12. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, tulad ng utos ko sa inyo. 6 na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay para sa akin, sabi ng Panginoon. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag kayong magtatrabaho. Huwag din ninyong pagtatrabahuhin ang inyong mga anak, alipin o alinmang sa inyong mga hayop, ni ang mga nakikipamayan sa inyo. Ang inyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang mamahingang tulad ninyo. Amen? Dito po, pinag-aaralan natin. Talagang ang tao ay nasubsob sa trabaho at dito na po na-focus ang kanilang kaisipan, ang kanilang energy, ang kanilang kalakasan, ang kanilang oras, panahon. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po doon, number 1 po yun, yung sa ating paghahanap buhay. Hindi po masama maghanap buhay. Pinapanalangin nga natin. Kaya nga lang, tingnan nyo po, bumalik po tayo sa normal. Yung 6 na araw a week,
ang trabaho, and the seventh day, ibigay naman natin sa Panginoon. Kung, ganito na lang, either lang naman yun eh. Kung ang trabaho nyo, umabot kayo ng linggo, isang araw, iligay naman natin sa Diyos. Kunwari, gawin natin Lunes naman ang para sa Diyos. Kung talagang ang linggo, hindi naman actually sinabi rito araw ng linggo eh. Ikapitong araw sa loob ng isang linggo. Hindi po sinabing linggo. Isang araw sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin nun, kahit saan po natin ilagay, yung rest day natin, ibigay naman natin sa Panginoon. Amen? Naintindihan niya po? Wala naman sinabi araw ng linggo. Sa ikapitong araw. 6 na araw na trabaho sa ikapitong araw. Ibig sabihin nun, meron po tayong 7 days a week, isa doon sa araw na yon ay ipangilin natin. Kung kinakailangan na kayo ay may trabaho ng araw ng linggo. Amen? Malinaw? Purihin po ang Panginoon. Number 2, ang pangunahin sa ating pamumuhay na ating napag-aabalahan ay yung pagkakaroon o yung paghahangad ng kasiyahan. Amen. Hindi rin po masama ito. Sabi nga kaya nga po kung babasahin niyo yung mga ngaral maganda eh. Maganda yung theology ni Solomon dito eh. Maganda yung kanyang facts niya, yung kanyang paano niya iniikot yung kanyang istorya. At ito nga po yung pinakabuod o yung conclusion niya. Yung number 13 and 14 na ating pinag-aaralan. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3. Amen. Purihin po ang Panginoon. Chapter 3, verse 12 and 13. Ang sabi po, alam kong walang pinakamabuti. Tignan niyo po yung mga mabasa po tayo doon sa mga sabi niya. Alam ko walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Tama nga naman eh. Alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kaloob ng Diyos. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, walang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Kasi po sa bungad po ng tree, ang sabi po, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Meron talagang katakdaan ng Diyos. At ang sabi nga po niya sa bawat chapter ng mga ngaral, bandang huli ay sinabi niya, walang kabuluhan. Sabi niya, ito man ay walang kabuluhan. Sinasabi niya ito po sa 24, sa 2:24. Ang mabuti sa tao ay kumain at uminom at magpasasa ang kanyang pinagpaguran. Pagsasaan ang kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Tingnan po, ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanan ay pinagagawa niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa lahat. Lahat po ng chapter, mayroon pong sabi niya po, ito man ay walang kabuluhan. Kaya nga po, bandang huli, binawi niya. Bumawi siya sa kanya at ang sinabi niya, sa kabila, sabi niya po, parang conclusion itong teksto natin, sa kabila ng lahat nito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi nga po, nagbigay siya ng magandang payo. Amen? Number 3, ang isang pinahalagahan o pangunahin sa ating pamumuhay ay ang pagkakaroon ng kaibigan. Amen? Amen. Tayo ay friendly people. Amen? Sa lahat naman po ng nilikha sa buong mundo, friendly people ang tao. Amen? Naghahangad sila ng mayroong companionship.
Amen. Kawikaan 17:17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng pagkakataon at sa oras ng kagipitan. Kagipitay, kapatid na tumutulong. Kawikaan 18 verse 24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Kasi nga po, sabi nga po ng kasabihan, no man is an island. Wala pong mabubuhay pag nag-iisa ka. Kailangan mo ng companion. Kailangan natin ng isa't isa. Kaya nga po, isa po yun sa mga pangunahin sa ating pamumuhay. Yung pagkakaroon ng kaibigan. Amen? Sa Kawikaan 27, basahin po natin. Hallelujah. Hindi ko po na-markiran itong 27. Kawikaan 27, verse 6 and 10. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Sa 10, itong po isa pagkikipagkaibigan. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan ni ang katoto ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Amen? Ito na nga po. Ang kapitbahay. Ito po yung ating mga kaibigan. Maaasahan natin. Ang ating kapitbahay ang siyang maaasahan natin. Kagabi po ay nagkaroon po ng spark yung isang metro dito. Sa kami po ang nakapansin at nagising po kami. Si Sharon po nagising at siya malapit doon. At nanggising po kami. Yung concern mo sa tao. Eh kung hindi wala kang concern, bahala na sila doon, masunog. Di po. Kaya kailangan natin ang pagkakaibigan. Amen? Ganun po ang kahalagaan ng kaibigan. May malasakit. Amen? Dapat. Pag oras ng kagipitan, tutulungan ka ng iyong kaibigan. Number 4. Ang ating pinakamimiti ay ang magkaroon ng karunungan. Amen? Amen. Karunungan physical, karunungan spiritual. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa Kawikaan chapter 10:14, ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Basahin din po natin yung Kawikaan chapter 1, verse 2 to 6. Nabasa na rin po natin ng mga nakaraan ito. Pero ito po yung natatapat para dito sa ating pinapaksa ng pagkakaroon ng karunungan. Gain knowledge, sabi po sa English. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Ito po yung sinasabi po patungkol sa aklat ng Kawikaan. Mabibigyan ito ang talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tumpak. Sa pamamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay naghahangad. Hindi po masamang maghangad ng karunungan. Sinasabi ko rin po sa inyo, hindi po masama. Lahat naman po itong hinahangad natin. Ito nga po yung nangyayari sa atin. Hindi po masama ito. Huwag lamang pong kakaligtaan. Yung pinaka buong katungkulan ng tao. Amen. Yung buong yung layunin, pangunahing layon ng ating buhay. Pangunahing layon pala ng ating buhay, ang pagsilbihan ng Diyos. Amen. Ano ba? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Put God first. Amen. Yun po ang pangunahin sa ating buhay.
Naka-apat na po tayo. Number 1, work hard. Number 2, have fun. Number 3, make friends. Number 4, gain knowledge. And number 5, kaya ko po hinuli ito. Siyempre, ito po ay nasa gitna nung sa aking pinagkopyahan. Pero nilagay ko po sa number 5 kasi nga po ito ay patungkol sa Diyos. Tayo po ay piniplease natin o binibigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. Amen? Ginagawa niyo po ba yun? Binibigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. O binibigyan natin siya ng kagalakan. Ibinibigyan natin kasi siya ng panahon sa ating buhay. Katulad po ngayon, nakikita ko po yung icons, ang dami. Kayo po ay nagpapahalaga sa Diyos. Amen? Amen. Lahat po ng tumutunghay, nagpapahalaga. Ibig sabihin, alauna na. Magsasalita na si Pastor Ned. Ibig sabihin, you are aware sa Word of God. Hindi sa akin. Aware kayo sa salita ng Diyos na hinahatid ko. Huwag kayo magkakamaliwag sa akin. sa salita ng Diyos. Porque ba kumanta po ako kanina? Purihin po ang Panginoon. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 1 to 8. And so po, pleasing God. Magkaroon po, ay bigyan po natin na ma-please ang Diyos. Amen. Ano ba yung please? Mabigyan ng kasiyahan? Okay, sabi na, okay na raw kay Mrs. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Si Pablo po nagsasalita rito. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos, ma-please natin siya. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. 7. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Amen? Kayo po ay nagpaparangal sa Diyos sa inyong patuloy na pagsubaybay ng ating Bible study kasi po meron kayong napupulot na aral mula po sa Bible na aking ipinapahayag. Amen? Hallelujah. Iyon po yung 5. Amen? dahil po merong English yung ating paksa. Sabi ko nga po, pangunahing layon ng ating buhay, bakit po wala yung acronym? Primary goal in life, yun po yung ating English. Ito po ang payo. Nakita naman po natin, nalaman natin, ano po yung pangunahing katungkulan ng tao. Kaya po tayo nilikha ng Diyos. Lagyan natin ng acronym yung primary. Amen. Pero saglit na lamang. Purihin po ang Panginoon. Nasasabik kayo sa acronym, purihin po ang Panginoon. Letter P. Put God first. Amen. Letter P. Pursue God. Or follow, seek. Or priority. Tatlong P na po yan. Priority ang Diyos. Amen? Letter P. Ano po ang sabi po sa 6:23 ng Mateo? Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat
ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. Hindi nagkukulang ang Diyos. Pag inuna po natin siya, ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Second letter. Letter R is respect. Lalagyan ko po ito ng respect. Ano po yung respect? Honor or revere. Pwede rin po nating i-regard. Ano po ang regard? Yun nga po ay pahalagahan. I-regard natin yung kanyang, i-regard natin siya bilang pangunahin sa atin. Amen. Awit chapter 5 verse 7. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang pagtanda ng aking paggalang. Respect. Ako ay sasamba sa iyo. Ako ay dudulog sa iyo sa iyong templo upang ikaw ay pasalamatan bilang tanda ng aking paggalang. Amen? Kaya nga po, pag inuna natin ang Diyos, susunod, i-respect natin siya. I-regard natin siya. Amen? Purihin po ang Panginoon. Letter I. Intimacy. Ito po, sinasabi ko, payo. Dapat natin gawin. Magkaroon po tayo ng intimacy sa Diyos. Intimacy is close. Acquaintance. Fellowship. Pwede rin po itong eminent. Ang eminent ay close o near. Lumapit tayo sa Panginoon. Maging pangunahin ng ating Panginoon. Amen? Intimacy. Meron po ba kayong intimacy sa Panginoon? Amen. 1 John, ang sabi po, 1:7. Ngunit kung namumuhay kayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng Diyos nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung tayo po ay namumuhay sa Kanya, ibig sabihin, meron po tayong intimacy sa Kanya. Kung tayo po, ngunit kung namumuhay kayo sa liwanag, sino po ba sinatawag ng liwanag? Ang Panginoon sa Kristo. Kung tayo namumuhay sa Kanya, we have intimacy sa Kanya. Ang sabi po doon, kung paano siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Tayo po ay napapawalang sala. Iyon po yung sinasabi po natin noong nakaraan. Pag tinanggap mo ang Panginoon, tayo po ay napawawalang sala sa ating kasalanan. Amen. Sunod ng letter, primary po yung ating acronym. Kasi po, ang ating title ng ating paksa ay Primary Goal in Life. Sabi nga po. Letter M. Ang M ay nilagyan ko po ng mode. Ano po yung mode? Manner, method, way, passion. Buong katungkulan. Sabi po din buong katungkulan ng tao. Yun po yung ating manner, yung ating way, yung ating passion. At pwede rin po natin sabihin, ito ay ating misyon. It is our duty. Ano po sabi ng misyon? Duty or charge. Tayo po ang naka-charge dito. Tayo po ay buong katungkulan natin. Amen? Philippians 1:27. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyo o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Sabi po ni Apostol Pablo to sa mga taga-Pilipos. Kasi po si Pablo, nung sinulat niya po ang Pilipos, siya po ay nakabilanggo. Nakabilanggo na po siya nung isinulat niya ang Epeso, Pilipos, Colosas, mga sunod-sunod po niya. Nakakulong na po siya noon. Umpisa po yata sa Galacia. Nakakulong na po siya noon. Sinulat niya po itong mga aklat na ito. Epistle po ni Pablo to. Kaya nga po sabi niya roon, ang sabi niya,
Makabalik man ako o hindi, makatitiyak akong kayo'y nananatili sa isang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Amen. It is our duty. It is our mode, manner, method, way, and passion. Buong katungkulan po natin. Amen. Sumunod po natin ang letter A. Hindi po ako galit. Nagdidil lang ako. Letter A is accomplish. Accomplish is achieve, done, execute, fulfill. Amen? Accomplish pwede rin pong abiding. Ang abiding naman po ay constant, continuing. Tayo po ay abiding sa Kanya at sa Kanyang utos. Amen? Lahat po ito para gagawin natin para sa Diyos. Letter P, R-I-M-A-R-Y. Accomplish, ang sabi po, sundin mo. Achieve, ang sabi po, sa accomplish. Ang sabi po sa Awit 119, babasa po tayo at mahaba ito. Awit 119, 33 to 36. Ang sabi po, ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako ay nabubuhay. It must be accomplished, achieved. Di po ba? Sabi, it must be abided by us. Abiding, sabi po. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong puso't iingatan, susundin ng buong lukod. 35, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. 36, bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Amen? Higit pa sa kayamanan, yung paghahangad, dapat nating i-accomplish. Amen? Amen. And letter R, ang susunod sa A, ang letter R ay nilagyan ko po, righteous in the eyes of God. Ang righteous ay, alam naman natin, ang righteous, yun po ay pagka matuwid. At nilagyan po silang double-double eh. Righteous ay pwede pong responsible. Amenable, ang ibig sabihin naman responsible, amenable, accountable. Ikaw ay matuwid, responsable ka sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kawikaan, chapter 11, verse 19 and 20. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay. Ngunit ang landas ng masama ay tungo sa kamatayan. Ang isip ng masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Ngunit ang lakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiya. Amen? Yun po ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Tayo ay maging righteous, responsible. Amen. And the last letter is letter Y. Primary po yung atin pong binibigyan ng acronym. Meron po tayong 5 minutes sa ating gawain. Tama-tama po matapos po natin po. Ang letter Y ay nilagyan ko po ng yearn. Y-E-A-R-N. At meron pong kadouble na Y din, yoke. Ang yearn, ang sabi po, ay crave, desire, long po. Yearn. Ang yoke ay associate, connect, union, or join. Amen. Yun po ang kailangan natin na dating gawin natin sa Diyos. Huwag po tayong bibitaw. We have a strong union with God. Amen. We have a strong associate with God. A strong connection with God. Amen. Yan. May desire tayo. May crave tayo. We long for God. Amen. We long for. Amen. Sana po ganun ang lahat ng merong Diyos sa kanilang mga buhay. Longing for. Amen. Romans chapter 7, 15 to 6. Sabi po, loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa, union, kay Jesu Kristo. Sa gayon,
sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Amen. Dito po, sinabi po ni Solomon, sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano po yung katungkulan ng tao? Primary. Ito po ang tanda ninyo. Primary. Put God first, respect, intimacy, mode, accomplish, righteousness, and yearn. Gamitin po natin itong primary. Tandaan po nito ang salitang primary. Primary goal in life. Primary, meron pong meaning na ipinagkaloob. Narinig niyo po sa akin. Gamitin niyo po ito. Ito po ang buong katungkulan ng tao. Amen? Lahat ng gawin natin, sabi nga po, ito po yung kanya. Sabi niya sa verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Lahat, doon ang gagawin natin, kung gagawin po natin yung primary, tayo ay nasa mabuti. Lahat ng gawin natin, hayag man o mabuti, ay isusulit natin sa Diyos. Kasi, inuna natin siya. Primary siya sa ating buhay. Amen? Conclusion. Amen. Tayo ay nilikha upang kilalanin at mamuhay sa Diyos. Ngunit lahat ay guilty sa pagwawalang bahala at di pagpansin sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi niya sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit iniibig ni Yahweh na sa ating Panginoon, Jesucristo. Ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Pangalawang sentence, hindi pa huli ang lahat, kaya ng ating Panginoong Jesucristo na tulungan tayo na maibalik ang ating kalagayan sa paningin ng Diyos sa katiwasayan, buhay at kasaganahan. Why? Kasi po sabi niya sa John 10:10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako, sabi pa ng Panginoong Jesucristo, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga po doon sabi, hindi pa ang huli ang lahat, kaya ng ating Panginoong Jesucristo na tulungan tayo na maibalik ang ating kalagayan sa paningin ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Wawakasan ko po ito. Bago po kanina mag-umpisa, nabasa ko po ito. Ay isinulat ko po sa notebook. Napakaganda pala nito. Kaya inalagay ko sa front page ng aking notebook. Ito po. The purpose of your life here on earth is not primarily about acquiring possessions, attaining status, achieving success and happiness. Those are secondary issues. Life is all about love of God and others. You may succeed in many areas, but if you fail to learn how to love God and others, you have missed the reason why God created you. Amen. Amen. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Life is all about love of God and others. You may succeed in many areas, but if you fail to learn how to love God and others, you have missed the reason why God created you. Napakaganda. Isang libro ko po nabasa ito. Sinaling ko po sa notebook. Kanina talagang mabuti ang Panginoon. Parang para dito sa ating paksa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong salita na aming napag-aralan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw nga po, Panginoon, ang maging pangunahin sa aming mga buhay,
Sa kabila ng lahat ng mga pinagkakaabalahan namin, mga trabaho, kasiyahan, mga kaibigan, karunungan, ay patuloy po namin na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang mabigyan namin ng kaluguran. Ikaw ang maging pangunahin sa aming mga buhay. Lord, hindi po namin kaya ito. Ngunit sa tulong ng iyong Santo Espiritu na siyang gagabay sa amin at patuloy na mag-uudyok sa amin upang ikaw ay hangarin namin na maging pangunahin sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong Santo Espiritu. Salamat po sa iyong buhay na walang sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. Dadako po tayo sa ating pananalangin, sa mga request na panalangin. At ito po ay ating laging dinadala sa ating Bible study. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Regular time. sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Muli tayo lalapit sa Panginoon para sa mga request ng panalangin. Hallelujah. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya dapat ka namin pupurihin, dapat ka namin dakilain, luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa araw na ito, sa hapon na ito, Panginoon. Na kami nga po, Panginoon, ay iyong ginabayan at pinagsabayan sa aming gawain. Tunay nga po na napag-aralan namin na wala kaming dapat unahin, kundi ikaw lamang, Panginoon, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay magagawa namin pag ikaw ay aming inuna sa aming buhay. Lord, sa pagkakataong ito, ipatuloy namin nilalapit sa iyo ang mga recovery, kagalingan po para po kila Francis Pulido, Ate Merle de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Leti Lecandaso. Ang patuloy nga po, Panginoon, na sila nga ay makabalik sa kanilang kalusugan at kalakasan. Higit, Panginoon, ang kagalingan ay maranasan na po nila at matigil na po ang kanilang pagdadialysis, matigil na po ang kanilang pag-inom ng gamot, maging normal na po ang kanilang mga kalagayan. Ganon din po, Panginoon, nandun po ang request para sa salvation ng mga kaanak, mahal sa buhay ni Eva Pagaduan Aris at Alex Torres. Lord, nakikita mo po ang puso po ni Alex at ni Eva na ang kaligtasan ay maranasan na rin po ng kanilang mga mahal sa buhay, kaanak, kaibigan, lalong-lalo na, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Higit, Panginoon, abutin mo nga po, Panginoon, ang mga request nila. Dalangin ko, Diyos, din sa lahat po ng naabot at panonood ng gawain ito. Dalangin ko, Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay kumilala sa iyo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, at Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin itinataas si Pastora Aileen Manumbas at ang kanyang mga worker, Panginoon. Patuloy mo nga po, Panginoon, na sila ay bigyan nyo ng kalakasan, pagpapalat, pag-iingat, kalusugan din po sa bawat isa. At patuloy nga po, Panginoon, bigyan mo ng spiritual strength si Jelay Pardillo at si Perla de la Cruz, Panginoon, na nagpapagamit sa gawain, Panginoon, ng Church of Praise Bombong.
sa pangunguna po ni Pastora Aileen Manumbas. Dalangin ko, O Diyos, na dagdagan mo po ang kanilang mga karunungan, dagdagan mo po ang kanilang kasiglahan, dagdagan mo po ang kanilang karunungan sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong Santo Espiritu sa dalawang ito, Panginoon, na nagpapagawit, Panginoon, sa iyong ubasan. Ganon din po, kagalingan para po kay Rosela Vanessa Santos sa kanyang karamdaman. Ganon din po ang kalagayan sa trabaho po ni Amalia Milarpis Santos sa kanyang sa DSWD bilang worker, Panginoon, sa DSWD. Dalangin ko, O Diyos, na magkaroon na po ng kaayusan ng kanyang posisyon bilang DSWD worker. Ganon din po ang kahilingan para po sa patnubay at gabay para sa trabaho po ni Roy Buinsan Santos sa kanyang trabaho sa Tarlac, pagpapala po at pag-iingat din po sa kanya. Ganon din po yung aming pong pagpapasalamat para po kay Patrick sa kanyang bagong kontrata. At muli, tinataas din po namin sa iyo ang iyong gabay at patnubay po sa kanyang nalalabing trabaho sa dating niyang kumpanya, sa pagtatapos ng kanyang kontrata. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo po ang parehong kumpanya na kanyang pinagtatrabuhan at pagtatrabuhan dahil sa bago niyang kontrata. Ganun din po pagpapala po sa kanyang buhay, malayo po siya sa disgrasya, sa karamdaman, lalo na, Panginoon, sa bagong variant ng COVID. Ganun din po, Panginoon, ang recovery po para sa mga karamdaman nila Noel Panganiban, mag-anak po ito, Noel Panganiban, Milet Panganiban, at ang kanilang mga anak na sila Mikey, Nicole, and Mix. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay inyong palakasin. Bigyan na po ng totally kagalingan, Panginoon, mula po sa trangkaso. Ingatan mo nga po, Panginoon, sila sa kanilang bahay na inabot na po ng baha, ng tubig. Dalangin ko, Diyos, na ingatan mo po ang pamilyang ito. Patuloy nga po, Panginoon, ay tinataas namin sila sa iyo. Sila po ang nag-request na sila po ay may panalangin. Naroon na po, Panginoon, ang kanilang pananalig. Kaya nga po, Panginoon, ang iyong tugon, Panginoon, ay kanilang inaasahan na sila nga po, Panginoon, ay iyon ang pagagalingin, ibabalik sa dating kalakasan at iyo pang pagpapalain. Salamat din po, Panginoon, at healing and recovery po para po kay Myla Manso sa kanyang naging operasyon sa kanyang mata, sa kasanhin ng kanyang diabetes. Lord, nakikita mo po ang puso ni Myla. Naroon po, Panginoon, ang kanyang pananampalataya, pananalig sa iyo. Hindi po siya nagmamaliw ng paglapit sa iyo, hindi po siya nagsasawa. Nananalig po siya na siya ay gagaling sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na manggagamot. Pagalingin mo na po at bigyan mo po siya ng kagaanan sa kanyang buhay dahil sa nakaraang pagsubok, yung pagkawala po ng kanyang mister, ay bigyan mo po siya ng kalakasan, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa kanyang physical at spiritual. Ganon din po kay Christy Amoyo and family, good health po sa pamilyang ito na patuloy na humihiling din po ng iyong gabay at patnubay, pagpapala, lalong-lalo na, Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanila laban sa bagong variant ng COVID. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang ingatan, i-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na po, Panginoon, sa pangangailangan ng kanyang ina na nagpapagamot, si Violeta Amoyo, na siya nga po, Panginoon, ay matustusan ang kanyang pangangailangan. At ganoon din po sa pamilya po ng Milarpis family, sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ng kanyang mga anak at mga apo. Dalangin ko rin po ang iyong pagpapala at pag-iingat, kalakasan at kalusugan po sa bawat isa. Ganoon din po karagdagang kalakasan, kalusugan po para kay Nanay Belia at ganoon din po yung kanyang pangangailangan sa maintenance ng kanyang gamot. Pagpalain mo po, Panginoon, ng mga anak niya na sumusuporta sa pangangailangan po ni Nanay Belia. Ganon din po, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa sa angkan at ganon din po
sa lahat po ng tumutunghay at nanonood ng gawain ito, ang pagkakaroon po ng hanap buhay, ang bawat isa, nakikita niyo po, Panginoon, ang kalagayan ng aming ekonomiya, dala po ng COVID, nariyan po yung bagyo, nariyan pa po yung lindol. Lawa, Panginoon, ay magkaroon po ng hanap buhay, makasurvive po ang lahat po, Panginoon, ng Pilipino na dumaranas po ng mga pagsubok na ito. Dagdagan niyo po, Panginoon, ang pananalig, pagtitiwala ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng mga hanap buhay, ikabubuhay. Higit, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa. At huwag nawa, Panginoon, na lumala pa ang bagyong ito at kami nga po, Panginoon, ay makabalik na, Panginoon, sa normal. Matigil na po yung matagal na pagulan. Dalangin ko, Diyos, na humupa na po, lalo na, Panginoon, yung mga binahang lugar sa Pilipinas. Maawa ka po, Panginoon. Ganon din po sa lahat po ng aming nakasama sa hapong ito. Napakarami po, hindi ko na po babasahin ang kanilang mga pangalan. Itataas ko na lamang po at nakalista na po ang kanilang mga pangalan sa papel na ito. Lord, nakikita po at nililingit sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng mga pangalan na nakalista rito, na nakasama namin, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Patuloy nga po, Panginoon, na sila ay tinataas ko sa iyo na ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, pag-iingat, ganun din po, malayo sa anumang karamdaman ng bawat isa, kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman, malayo din po, Panginoon, sa COVID, sa bagong variant ng COVID. Ganun din po, Panginoon, dalangin ko ang iyong pagpapala sa kanilang hanap buhay, pagpapala po sa kanilang mga mahal sa buhay, at ganun din po, dalangin ko rin po na ang wala pong trabaho ay magkaroon po na po excuse me po, ng trabaho. Dalangin ko, O Diyos, na ipagkaloob na po, Panginoon, ano man po ang nasa isip, kahilingan ng mga taong nahalista nito na nakasama namin sa hapong ito, O Diyos. Katagpuin mo po ang kanilang mga kahilingan. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng awa, Diyos ng pagpapala, Diyos ng pag-ibig. Hindi ka bingi, Panginoon, upang ang kanilang mga kahilingan ay hindi matutupad. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga nagsishare ng aming gawain. Patuloy po namin itinataas sa iyo sila Lenny Cruz, Christy Amoyo, Jinky Castro, Ann Milarpis Pachardo, Rodel Gatchanon Palan, Evangeline Milarpis, Lucy Milarpis, Sherwin Castro, Rosalie Nicolas Deron, at si Perla Reyes de la Cruz at Jelay de la Pardillo, na nagsishare din po pati hanggang sa YouTube. Dalangin ko, O Diyos, ng lahat po ng mga sharer ng gawain ito, O Diyos. Ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, pag-iingat, kalakasan. Gamitin mo po, Panginoon, ang kanilang knowledge, ang kanilang physical na kalakasan upang ang mga salita na ito, O Diyos, ay kanilang maibahagi, ma-share, at nawa, Panginoon, ganoon din po ang dalangin ko sa lahat po ng nanonood, sa share nila, sa share ng mga taong ito, O Diyos, sa lahat po ng tumutunghay sa share nila. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat, gabay at patnubay din po sa bawat isa, kagalingan sa lahat po ng may karamdaman, pagpapala po sa lahat po ng mga hanap buhay po nila, at pagkakaroon din po ng hanap buhay sa wala pa pong hanap buhay. Lord, salamat po sa hapong ito, at patuloy nga rin po namin tinataas sa iyo ang lahat po ng aking mga batchmate from elementary and high school na nanonood, sumusubaybay ng aming gawain. Hindi na po lingid sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga pangalan. Ganon din po ang aming mga kaanak, kaibigan, sa iba't ibang parte ng Pilipinas na nanonood at nag-view later ng aming gawain. Dalangin ko, Diyos, din ang iyong pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay. Ganon din po, Panginoon, ang malayo ang bawat isa sa COVID, pagpapala po sa kanilang ikinabubuhay. Ganon din po sa aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, at sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Frenal. Dalangin ko, Diyos, ang iyong gabay din at patnubay, pagpapala at pag-iingat din po, at lalong-lalo na, Panginoon, ang proteksyon laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Patuloy ko rin pong itinataas sa iyo yung aming hanap buhay na buy and sell. Idako mo na po sa amin ang buyer ng mga sasakyan namin, at patuloy nga po, Panginoon, na kami ay makaikot, mapaikot, mapalago namin ang iyong
kaloob ng pagpapala sa amin na source ng aming hanap buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng puhunan. Salamat din po sa pagbibigay mo ng mga buyer ng aming mga sasakyan. At dalangin ko, pagpalain mo po ang mga sasakyan na ito, pagpalain mo rin po ang makabibili. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Tunay nga po, Panginoon, na kami walang magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Ikaw ay the same yesterday, today, and forever. Ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon. Kaya ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila ay sa iyo. Magpakailanman. Ito po ang isama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Ay, ganun din po. Itinataas po namin sa aming panalangin ang kagalingan din po para kay Ruben Castro ng barangay ng Estrella Subdivision, barangay Ilang-Ilang. Dalangin ko, O Diyos, ng kanyang kalusugan, kalakasan, karamdaman ay magkaroon na po ng kagalingan. Hipuin niyo po, Panginoon, ang kanyang kalagayan, ang kanyang karamdaman. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong kagalingan para kay Ruben Castro. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papurit, pagsambat, paglulati, magpakailanman. Ito po kasama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.